Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa dami ng mga bumubulagta sa mga magamadang operasyon ng pulisya bilang bahagi ng drug war. Oplan Tokhang para sa mga ordinaryong users at pushers. May kinalaman ng mga pulis sa pagkamatay ng asawa. Kontrobersyal at madugo ang tinaguriang war on drugs ng pamahalaan. Hindi na pwede ko naman natin kontrolado kung sila lumalaban. Alam mo mga kapitbahay ko kung gaano kabait pala ko. I'd rather buhay yung pulis ko kaysa patay yung pulis. There should be an investigation. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Sara Araneta, Duterte at si Martin ay Romualdez. lumabas No joke. na tumatanggap siya ng tseke mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya She may nila. not like my answer. She may not like how I answer. But I Itong am pamilya answering. nito, kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pirma ka ng waiver, naduduwag, nababahag ang buntot. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko siya kilala, ma'am. Yan bang ang mga gawain na yan? Ginawa ng Duterte? Ay yan ba ang gawain ng isang taong dapat manatili? House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. May tao sa terrace, may bumabasag ng pintuan natin sa terrace. Di ano po ako, napabalikos po ako. Pagkalabas ko po yun, nabasag na nila yung pintuan namin sa terrace. Nagpasok ako sila dire-diretso. May mga buong mask, may nakakalahating mask, may naka-uniform na may nakalagay DING, may iba po naka-civilian. Meron na po sila mga hawak na baril, mahaba po yun. Yun po, pagkasarado po nila noon, wala na po kami ibang narinig kundi halong-halong putok na po mula sa taas hanggang bilang po sa kapatid ko lalaki. Wala na po kami nagawa kundi mag-iyakan. Kaya sabi ko po, ano po ba nangyayari? Ano po ba ginagawa ninyo? Halong-halong expression na po yun ang nasasabi ko kung ano naman naman sa munganga ko. Bali lasing na lasing ako noon. Nagulat na lang po ako, may sumisipa po sa hita ko. Pagising ko po, puro na po sila mga nakamas. Tapos may isang pulis sa pinto na naka-uniform. Tapos puro mas nasa paligid. So wala na pong tao sa bahay. Tatay ko lang po siya na nasa upuan sa mesa. Akala ko normal na read lang. Akala ko uhulihin lang. Tapos tumayo ako sa may tindahan namin. Yung tindahan namin, malaking bintana siya na pag sumilip, nakitang-kita yung buong bahay namin. Kasi yung pagsilip ko doon, pinatayo nila yung tatay ko. Tapos unang baril nila sa paa. Tapos yung sumigaw yung tatay ko, napaupo kasi nagulat ako eh. Nagulat ako, binarin nila yung tatay ko. Tapos sunod-sunod na yung tutok ng baril. Yung kuya ko po, inaresto po ng mga pulis. Sinundan po namin sa mga presinto. Wala naman po sa mga presinto. Kasi natagpuan na lang namin siya, patay na po siya sa kalsada. Tapos, madaming pasa, bali-bali daliri, parang tinoy-choy. Yung time na yun,
halos takot na takot po kami. Tapos yung asawa ko nakaload na lang po, nakataas yung kamay. Tapos yung isang anak ko nagmamakawa, inihila yung mga pulis. Kasi yung time na yun nakatutok yung baril sa ulo ng asawa ko. Tapos habang nakatutok yung baril dun sa anak ko, hindi siya inihila niya yung isang pulis para lumayo doon sa papa niya. Halos makikita mo yung pagmamakaawa ng aking anak nung time na yun. Tapos yun nga po, sa pilitan po kaming hinila pababa. Kasama yung ibang anak ko po. Hindi ko na nakita yung mag-ama kong kasunod ko Naiwan na po sila dun Tapos yung isang anak ko naman, binit-bit ng mga pulis doon sa isang van. Halos nagmamakawa ko. Tapos yun nga po, kanino akong lumapit sa barangay, sa kapitbahay. Halos hindi kami natulungan na yun kasi yung time na yun makikita mo ang daming mga pulis. Tapos yung pinaka-iskinita po namin, pinatay po yung ilaw. Tapos yun nga po, biglang may narinig na po kami na mga pulis na baril. The reason, Mr. Chair, why I make my public confession last week, because of my desire to tell all the truth. Ito po ay bunga ng salaysay ni Sergeant Arturo Las Cañas na isang star witness doon sa kaso laban kay Digong sa International Criminal Court. Siya ay original member ng Davao Death Squad. Isa ako sa mga original members ng Davao Death Squad ni dating mayor at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kami ang mga... Sila ang nag-form nito. Sila yung mga kasama ni Duterte simula pa noong 1989 or 1988 hanggang siya ay nagretiro noong 2016 December. So base sa kanyang salaysay, nung naging mayor si Sara Duterte, sinabihan sila ni Digong na ipaalam nyo sa bagong mayor kay Sara kung itutuloy pa yan o hindi. So sila nung kanilang grupo ay nagpaalam kung ito ba ay tutuloy pa. Sinabi ni Sara Duterte, ituloy nyo, pero wag nyo na silang patayin sa kalye na nakatiwangwang. Ang sabi niya, dukutin nyo sila at patayin nyo sila kung saan nyo sila ililibing. Ganon ang sinabi niya. At sinabi pa ni Sergeant Las Cañas na nung mayor si Sara Duterte, Chief of Police si Bato de la Rosa, at doon nga nila dinisenyo yung Oplan Tokhang. During the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplan Tokhang, sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage na napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. Considering na nangyari yan nung mayor siya at vice mayor siya, pwede ba siyang panagutin on that crime na ngayong vice president siya? Opo. Dahil yung mga ganitong karumal-dumal na krimen, hindi naman pwedeng pumatay ka ng 100 tao isang araw bago ka naging presidente, tapos sasabihin, ay, hindi nyo ako pwedeng mapanagod dyan. Pwede ka pa rin panagutin. Ang Rodrigo Roa Duterte. Kasi yung kay Duterte, kay Digong, yun na, hinaharap niya na ngayon sa ICC. Etong kay Sara Duterte, nung nag-mayor siya, simula 2010 hanggang 2013, ito, maraming patayan. Hindi naman humupa yung patayan. At nagbigay siya ng order sa mga miyembro ng Davao Death Squad. So, kailangan, papanagot din siya doon. Patungkol dito sa war on drugs na nagsimula sa totoo sa Davao, may didikit kay Sara Duterte bilang mga acts of murder and conspiracy to commit murder. Ang kwento kasi ng isang dating miyembro ng DDS na di umano na konsensya sa kanilang mga pinagagagawa,
si Sara Duterte ay parang tila ba prinsesa nitong DDS. Siya ang kumbaga humalili, kaya nga ang tawag namin, for lack of a better word, naging prinsesa ng DDS. Sa testimonya ni Arturo Las Cañas, nung mayor siya, tuloy-tuloy ang patayan. Vigilante man o police operations. At wala siyang sinabi na mababalik ta rin ang polisiya o kaya pagtutol dito sa mga patayan. Kung akong tatanungin mo, nobody has the right to take one's life. Nobody. I'm not just talking about the morality issue side of the debate. I'm talking about legally. Kasi in the Constitution, tinanggal na nga natin. Wala na ngang maximum penalty of death eh. Kung mapatunayan, tingin ko magpo-fall siya under high crimes, betrayal of public trust. No? Pero sa akin, napakadaming kailangang patunayan dito na links. No? Kung makikita nga natin, malaking usapin itong crimes against humanity. Kailangan makita natin yung connection. No? Anong connection ni nasasakdal doon sa krimen? Inutos ba niya yan? Kung inutos niya yan, paano? Meron ba tayong ebidensya kung paano inutos? At sino yung mga biktima? Napakalaki pong dagok sa amin. Nasambit ko nga po noon na nagalit pa nga po ako sa Diyos. Sabi ko, bakit kami? Hindi naman kami masamang tao. Bakit sila pa? Wala naman kami sinasagasaan tao. Siyempre, hindi naman mapuputol yung kinaugalian ng tatay niya. Nung mayor pa lang po siya. Siyempre, gagawin niya rin po kung ano po yung ano ng tatay niya. Bali, naniniwala po ako na isa rin siya sa mga kasama sa dapat managot din sa mga EJK. Naniniwala po ako na kailangan niya po ma-impeach. Para malaman din po ng buong mamamayan na yung totoo po yung tokhang. Naniniwala po ako na involved siya doon kasi po syempre yung tatay niya po yung nagpasimuno, syempre anak po siya tapos dati po mayor din po siya ng Davao. Kaya malakas po ang namin, lalo na po ako na involved siya sa mga tokhang. Pag po umupo siya ng presidente, baka maulit na naman yung tokhangan. Yung iba po kasi, yung asawa ko po kasi, binaril po yun na wala pong droga. Hindi po siya nagdodroga. Napagkamalan lang po siya. Yun po yung masakit sa akin yung... Sa simbahan ng ating pananaw ay maghanap ng katotohanan at kung siya nga involved sa AJK, kung saan mayroong kawalang katarungan ay dapat lumabas ang katarungan at mabigyan ng hustisya yung mga taong nawalan ng katarungan. Kung sakali mang siyang may involvement, yun ang akusa sa kanya, marapat lamang na ipagtanggol ng kanyang sarili sa isang tamang forum. At yun nga ay ang sa impeachment sa Senado. Hindi dapat natin tingnan yung impeachment court na parang usual court na naglilitis ng any usual criminal or civil case. Ang punto dito talaga ay, ito bang nasasakdal na isa sa pinakamatataas na opisyal ng bayan ay nararapat pa bang nasa posisyon? Dahil meron siyang ginawang paglabag sa konstitusyon o paglabag sa pagtitiwala ng taong bayan. So dapat hindi natin pinapatagal yung tanong na iyan. No? Kasi kung merong paglabag o hindi na siya karapat-dapat, dapat sa lalong madaling panahon, wala na siya sa posisyon na yan, na mapatunayan yung mga grounds na yan. No? Kung hindi naman, dapat sa lalong madaling panahon, makita din natin, mapawala din yung parang cloud sa integridad, para magawa na niya yung trabaho niya ng tama. Dapat ang bawat Pilipino ay maging interesado sa itong impeachment na ito. Interesado in such a way na kailangan mag-focus tayo kung ano yung mga aligasyon at ano yung magiging depensa na may papaliwanag ng bawat kampo, no? Ang prosecution at defense. At isipin natin na itong prosesong ito ay hindi ito gawa-gawa ng House of Representatives o ang Senado.
ito ay binigyan ng buhay ng konstitusyon na dapat ang magmatter pa rin ay yung sense of accountability ng bawat public officials. So, aking panawagan sa ating mga kababayan, makilahok tayo, makinig. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi buhay ng isa o dalawang opisyal. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung magiging future ng ating bansa. Kung ito bang bansa na ito bang Pilipinas, ay talagang ang nangunguna ay yung kapakanan ng taong bayan. Kung ito bang Pilipinas ay we promote and we hold on tightly with the principle of office. Public office is a public trust. Imagine myself cutting his head. Yung pag-threat niya sa ating nakaupong Pangulo, that is also a form of sedition. Because you do not only try to murder or kill a person, diba? You are trying to destabilize the entire bureaucracy if you kill that person, diba? And the worst thing about that is if that happens, then you, the person, the one who's making all these threats, will be the direct beneficiary of that situation. Narinig natin ito. Mapapanood natin yung mga video na kung saan sumasama siya sa mga pagkilos na nananawagan ng pagpatumba ng Marcos administration. Ito ay sedition, ito ay nananawagan ng insurrection. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Nag-joke siya na hindi siya umattend sa SONA noong 2024 at sinabi niya na siya ay designated survivor. And I think kapag yung Vice President mo nag-joke na siya ang designated survivor, then yung kapulisan natin, intelligence offices natin, ang ating mga security would consider it a threat to the President and other high officials of government.